Bagong loan application pero approve agad kahit na first time ko palang mag-apply at pasok sa may GCash. Akala ko hindi totoo, akala ko fake news pero ang bilis nga nila mag-approve. Ewan ko kung bakit. Pero syempre, wag muna kayong magta-try. Silipin natin kung ano yung nandito sa loob ng application nila, kung legit ba. Magkano ba yung natanggap ko? Ano ba yung mga sinagutan? At syempre, ano yung mga experience natin dito pag malapit na yung due date at pag na-overdue tayo. Kaya kung kapos ka man ngayon sa budget at nakita mo yung ads na to online, ay nako, wag mo na kayo magta-try. Panoorin nyo muna yung video na to at mamaya kayo mag-decide. At ang taas nga pala ng ratings na to ha, may 4.8 na ratings dito sa may Play Store. At ito nga pala yung Peso X Fast Cash Online Loan. Nagpapaloan na up to 50,000 pesos. Pero pagka first time, pwedeng 2,000 and up to 5,000, 4,000. At installment pa nga daw base dito sa pinapakita nila sa my Play Store, sa application nila. Maraming nagsasabi na easy to approve, very good loan application, easy and very convenient. Gaano kaya ka-convenient to? So yan na nga yung pinaka-homepage, up to 50,000 pesos and easy loans. Yes, dahil nga na-aprobahan ako. So eto yung mga sinagutan ko sa kanila, hindi ko na iisa-isayin sa inyo. Pwede nyo i-post tong video na to para makita nyo. So dyan mapapansin nyo, nagba-background check din sila kung meron pa ba tayong loans sa ibang loan application. Gano'ng kadalas kang nangutang sa may ibang loan application? Ayan, yung overdue. At sa work information, in short, pwede dito ang walang trabaho. Contact reference, 3 din yung hinihingi nila. At sa ID naman, sobrang dami din dito ang choices. Pwede ang PhilHealth National ID. At after ng selfie, pwede dito mamili kung saan i-disburse ang ating ilo-loan. Pwede daw e-wallet and bank. And after that, eto nga, na-approve ako for 1,000 pesos. Pero ang offer sa akin is up to 4,000 pesos. And ito nga din yung mga nababasa ko doon sa may review nila na usually ganito yung mga na-approve sa kanila or na-offer din. Pero hindi nga to buong matatanggap. Ayan, hindi siya buo. So, meron dito 2 terms at 3 terms. Pero, 7 days lang siya. 7 days lang yung pagitan na to. Kaya, short term pa din kung matatawag. At dito sa may 4,000 ha, kung ito yung kukuhanin ko, 2,399 yung babayaran ko within 7 days, dahil dito nababasa ko nga din sa may kanilang reviews, na wala pa nga yung due date, ay sobrang dami nang magte-text at tatawag, mga naniningil na mga agent. And another within 7 days, the same amount yung babayaran. And sa may 3 terms naman, dito pala is, kinaltas na nila yung pang last term dahil dapat dito sa 3 terms ay 4 terms. Pero ginawa na nilang 3 terms nga dahil sa may pang-apat, wala nang halos babayaran. Ayan, mawe-wave na yung pang-apat. So, dinisregard na nila agad-agad. Yun nga lang guys, sobrang laki dito ng fees and yung interest. Dahil dito sa may 3 terms, kung ito yung iginrab ko sana, 1,732 yung pinakababayaran ko within 7 days. And ayan, within 7 days yung interval, mabilis to ha. Kaya kung wala kang inaasahang pera every 7 days, every 6 days, ay nako, sasakit ang ulo mo dito. At sa 1,732, eto nga yung mga nadagdag. Meron silang fees na 333, tapos sa interest, 399. O diba, ang laki. Kaya dito sa may 1,000 pesos, lagpas kalahati ang interest. My gosh. Kaya dito, lagi pagka meron tayong a-applyan, dito ako muna sa may pinakamababa dahil ang sa bulsa na to. Kaya dito sa may 7 days, ang pinakababayaran ay 600 na 2 bigay. At yung last nga na pagbabayad dito is 1 peso na lang and mawi-wave yun pagka nabayaran on time itong una at pangalawang pagbabayad, di ba? So ayan, sobrang bilis ng approval dito pero nung chinek ko nga yung kanilang SEC registration, nasa listahan ba sila na recorded online lending platform, late ko nang nakita na guys, ito is tinanggalan na pala sila ng lisensya. Kaya siguro ang bilis nilang mag-disburse na pera, ang bilis nilang mag-approve ngayon. Pero yun nga ang downside dito, nitong March lang, 2026 ay tinanggalan pala sila ng lisensya ng SEC dahil sa paulit-ulit daw na paglabag sa mga batas sa pagpapautang. So dahil daw dito, ayan, wala na silang legal na otoridad na mag-operate at magproseso ng mga bagong loans sa Pilipinas. Kaya guys, eto, yes, mabilis silang mag-approve. Pero isang napakalaking no na to pagka ganito tinanggalan na sila ng authority to operate. So dated March 17 nga,
that the firm's continued violations of Republic Act 9474 and Republic Act 11232 raised concerns about transparency and accountability. At dito nga sa may 1,000 pesos, gaya na sabi ko sa inyo, hindi to buong natanggap dahil 750 na lang yung pinaka natanggap ko, yung na-disburse sa akin. And every 7 days yung pagbabayad, 600 pesos. And kung kukumpitin naman natin, yung pinaka percentage ng mga interest charges nila umaabot ng 60%. Dahil gaya na sabi ko sa inyo kanina, more than half yung tubo na inabot. So, paano ko ba na-compute yun? So, yung babayaran ko dito is 1,200 and ima-minus ko yung buo kong natanggap na 750. So, lumalabas na 450 yung pinakatubo. Paano computein yan? Yung tubo na 450, i-divide lang natin dito sa may actual na natanggap natin, which is 750. And then, multiply natin sa 100. So, yan na yung lumalabas na kabuuang charges dito sa may loan natin. So, 60% ang lumalabas na interest. O di ba napakalaki, kaya kayo guys, ayan, isipin niyo muna maigi kung talaga makakatulong ba sa inyo yung lo-loanan nyo. Kung makakadagdag lang yan ng isipin sa inyo, lalo na to, natanggalan na din sila na karapatang magpautang sa mga tao. Dahil sa paulit-ulit nga daw na paglabag. Sa may proseso ng pagpapautang, dahil chinek ko nga din yung kanilang ratings and reviews. At sabi nga dito, the interest is high. I apply for 4,000. Ayan guys, sabi ko sa inyo, almost ganito yung mga nakikita kong na-o-offeran. So, 4,000 daw, pero ang na-disburse lang ay 3,000 pesos. So, yung interest dito na lumalabas ay 2,100. At every 7 days nga daw yung pagbabayad. At eto naman nga yun na-experience nung isang nangutang. So, Peso X, bakit ganun nagmura at nangharas ang mga agent nyo? Kahit hindi pa man due date, bilang borrower, alam ko naman daw yung petsa ng due date ko bago-bago nyo sa Play Store, bakit ganun kayo? Kung mag-remind man kayo sa mga borrowers nyo, huwag yung panghihiya at pagmura. Napaka-unprofessional ng mga agent nyo. Yung ibang loan, hindi naman ganyan. Grabe kung manghiya yung mga agent nyo. Sana masilip to ng SEC. Pwede naman kayo mag-remind ng maayos. Ayan, bastos yung mga agent nyo. So, ayan nga, meron ditong mga pananakot bago pa man yung due date and pagka lumagpas ka sa due date. So, ano yung masasabi nyo sa may loan application na to? Para sa akin, hindi siya maire-recommend dahil, ayun nga, ang laki ng makakaltas. May mga pananakot, panghihiya. Wala pa man din yung due date nyo. At short term lang siya. Kahit nasabihin natin na konti lang yung mga hininging requirements, mabilis mag-apply, yes, mabilis mag-approve, pero may malaking red flag nga tayo nakita dito. And ayun nga, wala na sila sa may listahan ng mga talaga naka-record as online lending platform. Illegal na yung mga pagpapautang nila, kaya ako babayaran ko na to agad-agad. So, ayan lang guys, isipin nyo maigi kung yung mga inuutangan nyo ay makakatulong or hindi. So, pagka marami kayong red flag na nakita, please wag nyo nang ipagpatuloy. So, thank you for watching. Kung may gusto pa kayo dyang ipa-review, ayan, PM nyo lang ako sa FB page ko or comment down nyo dyan para ma-review ko sa inyo sa susunod. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!